tanim po natin mga farmers. So meron pa ito mga farmers, tatlo pala ito. Yan po. Nandito na po mga farmers. Yan. Hello mga ka-farmers, and once again magandang araw po sa ating lahat po mga ka-farmers. So for this morning po mga ka-farmers ay may na-encounter po tayo na sakit sa ating tanim po na melon po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, kung alam nyo po ang sakit sa tanim po natin melon po mga ka-farmers, at kung paano po ito masosolusyonan po, ay paki-comment na lang po sa baba po mga ka-farmers para po masolusyonan ko po ang sakit po sa ating melon po mga ka-farmers. At sobrang napakalaking tulong po ang inyong mga comment po sa pag-experience po natin sa ating melon po mga ka-farmers. So yan po mga ka-farmers. So yan po, kita nyo po mga ka-farmers na naninilaw po yan po. Ipapakita ko lang po sa inyo ng malapitan mga ka-farmers. Yan. So mga ka-farmers, yung ating mga melon po mga ka-farmers ay sa awa naman po ng Diyos ay malulusog naman po mga ka-farmers. Yan po. So sobrang gaganda po nito mga ka-farmers. Ayan po. Maliban lang po sa ito po mga ka-farmers, ito at dalawa po ito mga ka-farmers, dalawa po sila. So ang nangyari po kasi sa kanila mga ka-farmers, yan po. Focus ka lang po mga ka-farmers para makita nyo po mga ka-farmers kung ano po nangyari dito mga ka-farmers. So kung dapat ba itong tanggalin, yan po. So ang nangyari sa kanya mga ka-farmers ay naninilaw po. Ayan po. Naninilaw po siya mga ka-farmers. Hindi ko po alam kung ano nangyari dito mga ka-farmers. So meron pa naman itong mga, ayan po mga ka-farmers, meron na po bunga. So ang nangyari, hindi ko po alam kung fungus po ito mga ka-farmers sa tanim. So atin po itong itry na sprayhan po ng fungicide po. Kung yan po kasi mula dito mga ka-farmers hanggang dito na po kasi mga ka-farmers. Kaya siguro na apektuhan po baka ang nawuwuris lang po ako mga ka-farmers, baka mahawa po itong mga katabi niya po na tanim na sobrang gaganda po. Yan po. Sobrang gaganda po. So hindi po ba ito makaka-epekto mga ka-farmers sa ibang tanim po natin mga ka-farmers? Yan po. So kung alam nyo po ang sakit po na ito sa ating melon mga ka-farmers, ay comment nyo lang po sa ibaba mga ka-farmers. Ayan po. So yung isa naman po mga ka-farmers, ay ito pa, meron pa ito mga ka-farmers, tatlo pala ito. Ayan po, hanggang dito na po mga ka-farmers. Yan, so yung katabi naman niya mga ka-farmers ay maganda naman mga ka-farmers. So ito yung pangatlo mga ka-farmers. Yan po, so may bunga na po mga ka-farmers. Yan po. So naninilaw po, ayan po mga ka-farmers, oh. Naninilaw po. Yan, so sa punong ito mga ka-farmers ay may sakit din mga ka-farmers. Ayan po. Ayan po. Ayan po mga ka-farmers. Ayan. So makikita nyo po mga ka-farmers na may naninilaw po sa kanyang dahon na puntik-puntik. Ayan. So naapektuhan po yung kanyang dahon mga ka-farmers. Yung pag-grow ng kanyang dahon naapektuhan po. So ito pa naman po yung nagpapakain po sa, ayan nga po mga ka-farmers, may bunga na po na maliit mga ka-farmers. So ito kasing dahon yung nagpapakain sa kanyang prutas mga ka-farmers. So kung hindi po natin ito maagapan ay ano po,
talagang maapektuhan po yung paglaki ng bunga nito mga ka-farmers. So pupunta po tayo mamaya doon sa Agrivet. Tatanong po natin kung paano po ito masosolusyonan po mga ka-farmers. Kasi nag-experiment pa po tayo sa ating mga melon ngayon. So yan po, sana ay maagapan po natin ito mga ka-farmers. So try po natin ito na ma-sprayhan ng fungicide, baka fungus po ito sa tanim ng melon po mga ka-farmers. So yan po. So yung sa mga insekto mga ka-farmers ay nasolusyonan na po natin. Wala na po tayong nakita mga insekto dito kasi nag-spray po tayo dito ng insecticide po. Yan po. So napakaganda pa naman po ng grow ng ating tanim na melon po ngayon mga ka-farmers. Ayan. So doon naman po sa kabila ay yan po, sa kabila po na flat po na yan po mga ka-farmers ay maliliit pa naman po yung tanim na melon. Ayan. So hindi po natin isinabay ang dalawang plat po na ito mga ka-farmers, nang sa ganun sa ating experiment ay talaga makita po natin yung resulta. Ayan po. So yung tanim po natin ng melon mga ka-farmers ay personal consumption lang po natin ito. Yan, kasi talagang matakaw po tayo sa melon po mga ka-farmers kasi sobrang sarap po talaga, lalo na pag ginawa po nating juice. Yan, sobrang sarap po talaga. At mahal din po sa market mga ka-farmers, kaya nagtanim po talaga tayo. Ayan po. So mga ka-farmers, kung may alam po kayo mga ka-farmers kung paano po ito masusolusyonan po mga ka-farmers, ay paki-comment nyo po sa ibaba po mga ka-farmers. Ayan po. At taos puso ko pong babasahin at i-appreciate po ang mga komento nyo po. So ayan po mga ka-farmers, sobrang naano po talaga yung kanyang dahon po mga ka-farmers. So sana ay hindi po mahawa yung kanyang mga tabi na tanim. Sobrang ganda pa naman ng tubo mga ka-farmers. Yan po, ang gaganda na po ng mga dahon. Yan po. So yung tanim po natin dito mga ka-farmers ay nasa almost 50 pieces po. 50 plus. Yan po, mga 55 po siguro. Sa isang plat lang po dito. Yan po. So hindi po nagsabay-sabay dito mga ka-farmers kasi namatay po yung mga unang tanim po natin dito. So yan po ay mga punla na lamang po. Yan. Yan po mga farmers. So sobrang ganda po. Hanggang doon po yan sa may poste po. Ayan. So once again mga ka-farmers, kung alam nyo po kung ano po ang sagot, kung ano po ang solusyon sa sakit na ganito sa melon po mga ka-farmers, ay paki-comment nyo lang po sa baba po mga ka-farmers. At sobrang laking tulong na po yan sa akin, kung para sa akin pong pag-experiment po sa ating melon. Yan po. So once again mga ka-farmers, maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta na ibinibigay nyo po sa akin po sa laging pong panonood ng mga videos na akin pong ina-upload po. So mga ka-farmers, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay paki-subscribe po and like po. So maraming salamat po mga ka-farmers. So once again, daghan kayong salamat mga ka-farmers, and see you in our next video. Bye bye.